Actually, parang alam ko dapat magsisibo ako eh. Abangan natin. Hindi pa ako nire-replyan ng mga tao eh. Pero dapat meron akong... Dapat magsibo ako this year. Taga niyo yan sa bato. 2026, magsisibo ako. I love you, Mama from Tagigaraw City. I love you too. Naliligaw ba ang isang evil queen? Hindi. I'm a queen. Ako dapat ang nililigawan. Nakita mo ba yung ginawa kay Matilda? I know. And we are angry, let's stay angry. Because that is not acceptable. Alam nyo ba guys, I think everyone, hinahanap na siya ng mga tao. No? So may mga nagdi-DM sa akin. Sabi sa akin, Becky din daw yung guy. So parang, mas lalo nakakagalit, diba? Na parang, kung totoong, sana hindi totoo, pero Becky daw yung guy. Parang, kung Becky ka, alam mo ng rule of thumb na hindi ka dapat, or anyway, or actually, kahit drag queen or hindi ka pwedeng manapok ng ganun-ganun lang. What's happening to the world? What's happening to... Ano nangyayari sa mundo? Bakit? Kailan pa naging, nakainom siya? Sobrang galit niya? Parang, under no circumstance that should be acceptable. So, dapat may accountability. Dapat, I don't know. I don't think it's assault. I think it's like harassment or something. Dapat may habla doon. Lalo na yan, ang daming, Although, ang hassle lang doon sa part nila Matilda. Kasi, sa Las Piñas, sa La Union pa nila kailangang i-file yung police report. So, ayun. Stood her ground. Of course, she has to. Sana makulong. Sana bayaran niya si Matilda. Alam mo nyo, ito yung gagawin ko. Ako si Matilda, di ba? Magsasampa ako ng kaso. Tapos magdedemand ako ng 1 milyon. Although, mura lang ata. Alam nyo, sobrang fucked up na ng justice system natin. Feeling ko mura lang yung ganun eh. Di ba? May mga harassment cases nga na 10,000 lang eh. So parang kung ako sa Matilda peperahan ko yun. Parang okay lang yan. Hindi pwedeng public apology lang. Good night naman, good night. Meron ka bang king? Bakit niyo ako tinatanong ng mga ganyan, ha? Minty Fresh. Andito ba si Minty? Mama, hello. Hello. Dami mong kaago kay Rodolfo. Wala. Hindi pa rin kayo kinasal. Kung ako pa lang din ang kasal. Sana ma-meet mo si Cebu Milker. Alam nyo guys, si Cebu Milker. Bakit ako natatawa? Kung meron mang makakasira ng issues, isa sa Cebu Milker doon. Meron pa akong isang crush eh. Meron pa akong isang crush eh. Sino nga ba yun? Meron akong hinahanap eh. Sana may ibang US winners. Oo naman. Sana bilhin nyo yung ticket. By the way, meron pa rin tayong a few slots for the VIP. Parang onti na lang yung platinum. Pero mura lang yung VIP, 2,100 lang. Oh. Bilhin nyo na yung ticket dun sa Interstellar. Ayaw ba kay Bicol Milker? Pwede din. Ayatin ka. What does that mean? Ayaw niya po yun, Quickie. Huwag naman. Fan na fan mo ako. Bungol. When yung release? Yung release ng UK versus the World, actually bukas yung release ng UK versus the World. But reviewing the premiere party, we're gonna have it on Wednesday. Kasi, mas masarap pumarty ng Wednesday kaysa Tuesday. Ayun lang. Yun lang naman ang Cheating madness! Oh my God! Tama! Wala na kasi akong ex eh. So, guys, ikumusta nyo na lang ako kay Cheating Madness. Sabihin nyo. I-message ako dito sa Twitter, sa TikTok, or sa Instagram. Mother Eva, hello from South Korea. Hello!
Yes. Si Cheating Madness, oh my God, yes. Oo nga pala, naalala niyo pa yung crush kong si Cheating Madness. Ayan. Yes, ganda po tayo na. Ayan, I love you, Miss Nakita. Ayan, congrats ma. Dax pala ang nais. But nagpa-veneers ka, ganda ng tea. Thank you. Actually, this one was pina-veneers to sa Susano Dental Clinic. It's the same clinic that me, Marina, Arizona go to. So, sobrang supportive sila ng drag queens. So, yes. At feeling ko, ang laki ng ginanda ko. Feeling ko, ang laki ng ginanda ko dahil sa ngipin ko. Kasi dati, hindi ganito yung ngipin ko. Yung ngipin ko, mukha akong... Nakikita ko yung 2016, mukha akong tuta. Tapos yung ngipin ko yung ganun. Parang ngipin ng Yossi Kadiri. Parang, hindi naman ako nag-yoyosi, pero mukha ako nag-yoyosi dun sa ngipin ko dati. So, salamat Susana for changing my life. So, hanapin nyo sila, Susana Dental Clinic. Alam mo, ang galing na galing ako pag diretso ka mag-English. Hindi naman. Alam niyo kung bakit? Nagtrabaho kasi ako sa call center. Pero, on top of that, nung bata ako, mahilig ako magbasa. Hanggang ngayon naman, mahilig pa rin ako magbasa. So, kung gusto niyong gumaling sa inyong communication skills, magbasa kayo ng magbasa ng libro. And put it into use. Ayan. Naging crush mo ba si Precious? Naging crush ko siya nung dancer pa siya. Oh, the most stiff drag queen I know. Ako ang most stiff, gaga, hindi. Alam nyo, kung stiffness lang din, I can tell that I am on a mid-high dun sa part ng hindi stiff. Hindi ako stiff. Matanda lang ako. Ay, kung stiff lang din, te. Maraming mas stiff sa akin. Postahan tayo. Good evening po, sir. Ano yun? Ano yun? I-type mo ulit. Ano ulit yun? Nakakatawa yun. Teka lang. Ano ulit yun? Oh, may ang bilis nyo kasi mag-type. Meron nagbebenta sa akin ng something. Ayun. Interested ka ba magkaroon ng sariling bahay? Sasabog. Ginawang numula ako doon. Nakakatawa. Dito ba siya nagbenta ng lupa? Dito ba siya nagbenta ng lupa? I love it. Dito pa nagbenta ng bahay. Ay, sana, dyan sa aking 200,000 viewers, sana malay mo, makahanap ka pa ng, meron pang ahente ng lupa dito sa mga viewers ko. Nakakatawa naman. Ayan. I love you too. Paano maging drag daughter? Ay, hindi na. Sinara ko na. When is the next evangelism po? Well, I will be releasing something next week. It's my new podcast. And with my very, very, very special guest. So, I'm gonna release it next week. When ang guest mo, ewan ko ba? Hindi ko pa nga rin maano. Sarado ng bahay ba? Kayo naging inspiration ko sa life. Oh, thank you. Hoy, haha. Paano maging drag son? Evangelism with Menti. Yes. Soon, i-film na namin. Ang busy lang niya kasi naghahabol siya ng mga photoshoots niya. Alam niyo kasi sila, wow, ganyan sila eh. Hindi nila, pag sumali ka sa international season, sasabihin nila sa'yo na, ay, ano pala ha, ito-drop na namin yun next week. Grabe, alam mo nung panahon namin, sabi sa amin, ay, announce na pala namin yung Global All-Stars in 5 days. So, ganun katindi yung stars. Ganun din ata sila Minty. Parang 1 week lang sinabi sa kanila, okay, meet the queens na kayo next week. Tapos, so ngayon, naghahabol ang ating Minty Fresh ng kanyang mga contents. So,
Hindi ko pa rin, kahit ako hindi niya ako mabalikan sa mga fina-follow up ko sa mga ibang bagay eh. She's very, very busy. Musta labor mo? Evangelism with Kat Kat. Okay. Actually, message ko na nga siya. Message ko na nga si Kat Kat. Mukha kayo ni Miss Divinely. Oh my God, sana ganun din ako kayaman. Sana Divinely levels din yung yaman ko. Divinely, oh my gosh, ang tagal ko nang hindi naririnig si Divinely. Nakikinig kasi ako ng Becky Nights before. Oh my gosh, Divinely. Kamusta sa Divinely? I still haven't, Oo nga, no? Kamusta na to si Madam Divinely? Congratulations po sa safe delivery. Bungol. Miss you, ma. Visit Bataan. Okay, sure. Kala mo. Dadaan ako mamaya. Ano bang specialty ng Bataan? Ano bang delicacy nyo? Bata. Joke lang. Ano yung delicacy niyo yung Mali. Sinong kaaway mong drag queen? Gusto niyo bang malaman sinong kaaway kong drag queen? But hindi ko naman i-deny. Alam niyo, I'm not the nicest. I'm just a human being. And some people cross my boundaries and I'm not okay with it. So, yeah. So, I do have. Hindi siya kaaway eh. More like, I don't wanna fuck with you. Can I say that? Alam nyo, guys. Eto. Total nandyan tayo sa mga ganyang usapan. People think that anger is bad. You know? But, tulad nung libawa, nung nangyari kay Matilda, anger is just anger. And people have I used to have a hard time dealing with my own anger kasi I hate myself when I feel angry. Parang feeling ko, ang sama-sama akong tao for feeling angry. But what I realized is that anger is just an emotion. And anger is an indicator of something that is important to you. Nakakaramdam ka ng anger if something that is important to you or something or even someone that you love is being threatened. So it's a signal that something is important to you. So anger is a protective mechanism. It's not bad, it's not good. So when people cross your boundaries or threaten things that are important to you, it's okay to be angry. And in the process, it's okay that you don't meet people eye to eye. It's okay to have an enemy. It's okay to be angry at someone because that someone crossed you or that someone disrespected you or crossed your boundaries. That person threatened something that you've worked hard for. It's okay to have enemies. Ayun na nga masasabi ko dyan. So, of course, there are queens that I don't like. So, yun. What's your pet peeve? Ako naman, ayoko na ng pet peeve. Yan. Yung pet peeve kasi, very reductive siya. I don't like, kasi feeling ko, ako, napaka-reasonable kong tao. Feeling ko understanding akong tao. Siyempre, may, for example, yung mga issue ng mga ibang drag queens na nalilate, medyo okay na ako doon. Medyo understanding na ako kasi talaga namang minsan matraffic talaga dito sa Maynila or let's just say na may mga tao talaga na hindi mo kapareho mag-isip or hindi mo kapareho ng values. That doesn't mean na masama or mabuti silang tao. Talagang hindi lang kayo pareho. So, wala akong pet peeves. I have, sa totoo lang mahaba yung PC ko when it comes to that. Pero, kapag naputol siya, that's it. Ayun. So, wag tayo mag-pet peeve. I think if there's one thing na gusto kong i-share sa inyo, wag tayo mag-pet peeve. Kasi parang feeling ko napaka-reductive niya.
lawakan natin yung pag-isip natin. Intindihin natin na may mga yung pet peeve kasi parang halimbawa, ayoko sa'yo kasi maingay kang umuya. Ayoko sa isang tao na, ayoko sa tao na laging nalilate. Ayoko sa tao na ganito, na ganyan. Parang when you have a pet peeve, zino-zoom in mo yung judgment mo sa buong pagkatao ng isang tao to over isang bagay na hindi mo gusto. And usually, that's something that you just told yourself. You just told yourself na ayaw mo ng ganito. Ayaw mo ng ganito. Kaya ayaw mo ng ganun. And that's why I hate pet peeve. Diba? Yung pet peeve kasi parang ako, pet peeve ko. Ganun na. Pet peeve ko yung mga taong may pet peeve. Okay, I think I figured it out. Pet peeve ko yung mga taong may pet peeve. Kasi parang, perfect ka. Sino ka, te? Bakit may pet peeve ka? Ano naman, kung this person is this person, tapos ganyan ka. I don't like pet peeves. Parang ang babaw. Ang babaw niya, tapos parang feeling mo, nakakaangat ka sa tao. Kapag porket napapet peevean ka dyan. Does that make sense? Is what I'm saying making sense? Pet peeve ko yung mga may pet peeve. So, pag tayo mag-pet peeve. Kasi kung kaya mo namang lawakan yung pag-unawa mo, then go. Hindi nakaka-gorgeous or nakaka-intelligent or it's very condescending to have a pet peeve. That's how I see it. Ako lang naman yun. Taray, fresh ma, what's the secret? Well, ang dami kong skincare na tinatry ngayon. Pero of course, bumalik pa rin ako sa advanced night repair ng EL. And actually, sinimplihan ko na lang din yung routine ko. And of course, Lift Aesthetic. Actually, magpapa-facial pala ako tomorrow. So, yeah. Tinanong ko crush ko, ma. Ay, hindi ko nabasa. By any chance. Ang bilis, teka. Sino po yung sumilip? Wala! Got another call from Rue. Will you compete? Yes. Actually, like ito sinasabi. Na kahit sa Drag Race Philippines pa yan, gusto kong mag-compete ulit. That's how much I love drag. That's how much I love Drag Race. Any chance. Wag lang Miss Gay kalawakan, no? Gusto kong mag-compete ulit. Diba? Magkasama kami ni Marina parang last week. For the first time in a very long time, nag-binge watch kami ng Canada's Drag Race, ng US Drag Race, ganyan. And every time nanonood talaga ako ng Drag Race, gusto ko ulit mag-compete. That's how, pag ano ba, ito, panoorin natin si Minty. Kahit na iba yung matindi yung sama ng loob na binigay sa akin ng Global All-Stars, guys. Pero every time I see Drag Race, parang, ay, gusto ko ulit sumali. So, yes. Tinanong ko crush yung anong pet with sa sauce niya. So, nye. When are you free for a free that? Oh my God, yung Lathala tattoo. Oo nga. Yung Lathala tattoo. Alam ko nag-message sila sa akin sa Twitter, X ata. Kaso wala na ako noon. Wala na ako doon. Lathala tattoo. Mag-DM nga kayo sa akin. Actually, I want to give myself a new tattoo. Parang bagay sa akin magkaroon ng bagong tattoo dito. Tapos ano kaya magandang tattoo dito? Yes. Anong oras na may pasok pa kami? Mama, need ko ng mug. Actually, makakatuwa yung mga susunod kong mug. Yung mga may-makeupan kong susunod, sobrang Gina G sila. So, I'm so excited. May ba sa sarili niya for having a pet? May pet peeve ba ako sa sarili ko dahil may pet peeve ako sa mga taong may pet peeve? Ang bobo. Ang bobo. Favorite sa House of Ding. Next question. Hindi ko masagot. Life is precious yung patato mo. Hindi. Ano bang magandang tattoo? Ano bang magandang tattoo, no? Yan.
Yes. Ano ba magandang ipatato? Parang wala pa akong logo ng Playhouse. Paano pa? Paano? I think I'm gonna... okay. I think magpapatats ako ng logo ng Playhouse. Somewhere. Dito. Feeling ko yon. Yung kay Apo Wang Od, ang pang... I mean, hindi ko sa aesthetic. Oh my God. I mean, hindi kasi siya bagay sa akin. Hindi siya yun lang, hindi siya bagay sa akin. La la la. Tangina, cancel ako bukas. Ay guys, cancel pala ako bukas. I am my pet peeve because I have pet peeve sa mga taong may pet peeve. Best in culture appreciation. Yes, trending na trending talaga naman. May pasok pa ako bukas. Oh, go! Pumasok ka bukas. Stop ng neck. What is your comment? Well, not much I can do. Tulad pa rin ng sinabi ko, parang sobrang entitled ng kung sino man yung taong yun. So, I hope he gets what he deserves. I hope wag matakot sila Matilda to push for legal actions. Minsan kasi sa mga drag queens, kapag sila or mga tao in general, they just want tool for justice. They just want public witch hunt. Parang okay na sila na i-bash yung tao sa social media. No. I hope Matilda and her team really pushes for legal actions against that person. I mean, malakas ang loob mong uminom, then you should be dealt with full accountability of the law. So, ayun. Love chair performance. Ay, wala. Ay, ano yan? Ba't may tuta? Ayan ang pet peeve. May dumaan na pet peeve. Ano yun? May dumaan na tuta. Ganon. Favorite perfume. Ay, naku, ang dami. Pero ngayon, ang amats ko today is... Ang amats ko ngayon is yung bago kong Tom Ford Oud Wood. So good. Ayun. Hello po, I'm a big fan of you. Thank you. May performance kaming pinili. Miss Eva, my name is Jaja Collins. Meron na, di ba? May drag name na Jaja Collins. Meron ng Jaja Collins na drag queen. I think, sa ano ata siya, Iloilo. Or something. Performance kami, pinili namin yung Pop-Off Ate. Go! Go! Thank you. I-post nyo ha, yung performance nyo ng Pop-Off Ate, tapos itag nyo kami. Yes. Pwede po baka pag-greet advance happy birthday. Okay, happy birthday. Yes, Drag Race Philippine All-Stars. Sino ang gusto mong makakompete? Ay, maganda yan. Maganda yan. Let's say gagawa ako ng Philippine All-Stars. Okay, atin lang to. Okay? Gagawa tayo ng Philippine All-Stars wishlist. So, syempre, i-X na muna natin yung mga sumali na. So, let's give chance to others. Una, nung feeling ko makakalaban ko sa Philippine All-Stars, Hanabeshi. You touched my heart in any ways possible. Thank you, Nak. So, feeling ko, Hanabeshi. Agree ba kayo? Philippine All-Stars, Hanabeshi. Yes. Diba? Parang feeling ko sobrang saya pag nandun si Hanabeshi. Angel. Yan. Angel. Diba? Ayun palang riot na Angel Diba? Angel. Okay. Ay, actually, simulan natin by season. Sige, sa season 1 muna. Sinong gusto kong bumalik?
Ay, number 1 sa balota, Turing. Yes. So, Turing sa season 1. And actually, just to make things spicier, gusto ko rin makita ulit si Silhouette. Ayan. Corazon. Sige, go. Ipasok natin si Corazon. Para matanggal siya ulit. Para ipasok natin ulit si Corazon para tanggalin siya ulit ni Turing. Okay? O, 3 na sa season 1. Okay na yan. Muna yan. O, season 2. Season 2, Hanabeshi. Diba? Okay. Sino pa bang deserve na mabigyan ng Philippine All-Stars spot? Siyempre, dapat yung So, ang criteria natin is mga good TV. Yung mga parang not necessarily kung sino yung mukhang mananalo Yung alam lang natin na magiging masaya yung season pag nandun sila. Okay? O, una si Hana. Ganyan, nandyan. Sino pa? Verushka or Ovi? Ay, tindi yan. Nako. Ovi, Deka. Sino kay Verushka? Okay. Alam nyo, kung papasok si Verushka, gusto ko pumasok din si Mocha Diva. Tama. Maloloka sila. Biglang, bakit biglang may Mocha Diva? Diba? Parang, magpuksaan lang si Verushka tsaka si Mocha Diva. Diba? Miss Jade So. May, parang not for this All-Stars. Parang not for the Philippine All-Stars. OVR Mati. Ayan, si Mati. Pwede rin si Matilda para i-bring up natin dito yung dito sa season na to, dito natin pag-uusapan para siya sinapok. Tapos, dahil sinapok nga siya, di ba? Biglang nabobo siya. Yun yung storyline niya. Nagkaroon pala siya ng slight amnesia. After niyang masapok. So, yun yung parang hindi niya maalala yung totoong apelido ni Matilda. So, yun rin yung nangyari dun sa sa season. Yun yung storyline niya. So, nung sinapok siya, nakalimutan niya yung mga ibang skills. Okay. Ayun. Sa Hana, Matilda, Ovi. Masaya. Actually, good TV si Ovi. Ganyan. Ayan. Matilda, Hana, Ovi. Okay. Season 3. Okay. Ito, Angel, number 1 sa balota. Number 1 sa balota, Angel. Number 2 sa balota. Actually, tie sila sa number 1 sa balota, Versex. Yan, Versex. And, Versex, Angel. Yes. Tita Baby, andun na ako eh. Kasali ako eh. Hindi pwedeng maraming tita sa isang... Sino pa? Parang 3... sige na nga. Sa bagay, 12 queens naman, no? So, 3, 4 sa season 4. Kasi, medyo strong yung cast ng season 4 eh. J Queen, i-justify nyo sa akin bakit papasok. Bakit nyo ilalagay si J Queen para banding? Okay. Bakit ang dami nagtatype na para may warlance? Explain nyo. Syempre, guys, naman to eh. Sana nag-record na lang ako ng video tapos pinanood ko na lang kung hindi nyo rin, kung ako lang pala yung magbibigay ng input dito. Magbigay kayo ng input nyo. For the drama. Si Udipota walkout. Sayang yung sayang yung TF natin kung mag-walkout lang siya ulit. John Fideliaga. Ay, actually, guys. Tama. John Fideliaga. Ang ganda na ng kwento ni John Fideliaga ngayon. Kasi, di ba, nag-come out na siya as
as, hindi lang pala siya, oh my God, na nag-come out na siya ngayon as a friend. Diba? Ang sexy na niya ngayon. Tapos ano siya, actually okay si John Fideliaga. Happy. Parang feeling ko mas magsha-shine. Feeling ko magsha-shine yung personality ni John Fideliaga now. Kasi, nung bagong salta siya dito, nung sumali siya ng season 3, parang wala siya masyadong nose. Kasi nga parang ang tagal niya nawala. Pero ngayon dahil sister-sister na, parang feeling ko, mas lalabas yung personality niya. Ayan. Mami on. Yes. Ayan na naman ang mga Illuminati. Ayan mga Illuminati. Ayan. Si Mama Pao. Yeah, grabe siguro yung snatch game. Ito tuloy ni Hannah at J. Queen. Turing. Ayan, diba? Tignan natin. This time, siguro, tapos, mag-invento tayo ng storyline nila, di ba? Actually, ito yung favorite namin pampalipas oras nila Marina noon. Yung gagawa namin ng mga kwento, yung mga kasali. Okay. So, season 1, so, papasok si Turing. Ayan. So, over si Turing. Ganyan. Turing. Guys, tulungan niyo ako. Anong storyline ni Turing? Hindi, alam ko na. Pagpasok ni Turing, ano siya? Papasok si Turing, naka-nurse's outfit siya. Ganyan. Tapos ang entrance line niya, Binipi naman, normal naman daw. Ganon. Yun yung Binipi, normal naman daw. Yun yung niya, yun yung entrance niya, di ba? Are you guys following? Are you guys following me? Tama. Hi, my name is Turing from Drag Race Philippines Season 1. At nandito ang yung ano bang magandang, ano ba usually sinasabi na gano'n? At nagbabalik ako. Last time na nandito ako, pinauwi ako ni Lady Morgana. Diba? Ano yung sinasabi? Diba may mga ganun silang chinichika? Yeah. Pwede rin boom to rin. Kasi parang, 3 syllables lang. Parang, sayang airtime. Maganda yung pagpasok niya. Binibi naman. Normal naman daw. Ganyan. Ayan, na siya. Punta na siya doon. Tapos tingin-tingin siya sa workroom. Parang, wow, mas malaki na yung workroom kaysa nung season namin. Ganyan. Yun yung mga una niya sasabihin. So, nakaka-join ba kayo dito sa, sa imagination? Dito sa imagination play natin? Yes, no? Yes. Okay. Skip na tayo season 2, ganyan. Pagpasok, ganun tayo ha, alternate na season. Okay, season 2, papasok. Ganyan. Sinong na sa season 2? Tulungan niyo ako, guys. Bigyan niyo ako ng ano natin? Si Matilda, okay, si Matilda. Pasok, ganyan. So, syempre, papasok si Matilda dun sa workroom. And the midnight sun, gaganon siya. Tapos, bigla siyang malalanggalan ng wig. Drag Race, I'm back! Ganon. So, ganon yung mangyayari. So, ganon yung atake niya. Parang sayo-sayo siya. Bigla siyang mapapatungan. Tapos sabi niya, I'm back! Hi, my name is Matilda from Drag Race Philippines Season 2. Ganyan. Kame. Ganon yung chika niya. Oo. Yan. Sabi niya, kasi yun yung since Drag Race Philippines Season 2, I became the first and the most successful Drag Race DJ in the industry. Yan, ganyan mga pagmamalaki niya. Ganyan. Keme. Yan. Tapos aloka siya, lang pala siya. DJ lang pala siya. Hindi pala siya, pagdating niya, hindi pala siya hindi pala siya contestant. DJ lang. Kinuha lang pala siya sa racket. Kinuha lang pala siyang DJ ng Drag Race. Anyway, okay, diyan. Kunwari nakapasok na siya. Tapos magkikita sila ni Turing. Ay, ate! Hello, ate! Ganyan. Tapos beso-beso sila. Okay? Next. Are you still following, guys? So, meron ng 2 queens sa ating imaginary workroom. Okay? Yes.
Okay. O, season 3 na tayo. Season 3. Sino papasok sa season 3? Parang dapat, Hindi. Parang dapat power agad yung season 3. Para, para pang-uga. Kasi turing, ganyan. Dapat isang spike ng energy na ganyan. So, parang, ano ba maganda? Ito! Okay. Tama kayo. Angel! Okay, Angel, papasok. Papasok siya. Anong entrance ni Angel? Parang, Ayan, tama. Tama. Hello, mga tao! Hi, my name is... Na-miss niyo ba ako? Yan, ganun siya na parang, Hi everyone, my name is Ako pala si... Bakit niyo ako tinitignan? Ako si Angel of Drag Race Philippines Season 3 at ngayon isa na akong beauty queen. Ay, ang ganda. Ang ganda ng storyline ni Angel. Kasi na siya yung first Drag Race. Ay, hindi. Si Corazon pala din. Pero talagang namayagpag. Tapos naging drag queen, naging beauty queen. Ang ganda. Angel, actually dapat prior dito sa sa All Stars na to, gawa tayo ng Make Believe AU na kinuha si Angel sa Batang Quiapo ni Coco Martin kasi nga sobrang viral niya, 'di ba? So kinuha rin siya. So isa na akong pageant queen at lumabas na rin pala ako sa Batang Quiapo ni Coco Martin, ganyan. Tapos yung mga kwento-kwento niya yun sa kanyang confessionals. Ganyan. Yun. Tapos, ayun lang. Di parang, tapos nakikita sila tatlo. Mga bakla! Pak! Oy! Boom! Sige, may kila sila. Tapos, gawa natin ng kwento. Kunwari nag-away tong si Turing tsaka si... Hindi. Sa bagay, tatlong queens pa lang, no? So, wag muna tayo magpasok ng ganyang kwento. Okay, balik tayo season 1. Okay, next girl, season 1. Season 1. Sino papasok? Silo. Okay. Alam yun, ganyan. Parang, okay, Silhouette na ha. Papasok na si Silhouette. Silhouette. Anong entrance line niya? Tanungan niyo ko. Anong entrance line niya? Anong entrance line ni Silhouette? Wow! Maganda papasok sa Silhouette, gano'n yan. Parang, pasok siya gano'n. Tapos, Latin siya magsalita. Nobody pottery. Tapos, gagano'n siya. Tapos, gano'n niya. Sarap si mga langaw. Parang pala siya. Naposes pala siya. Parang, parang gano'n. Parang medyo demonic yung atake ni Silo. Pero, alam mo yan, Marina! Gaganon siya! Ganun siya. Ayan. Alam mo yan! Ayan, kita nyo. You see, we're all on the same page. Alam mo yan, Marina! Ganun siya. Ayan. Hi, ako nga pala si Sita. Tapos, syempre, parang, si Silhouette sa niya, syempre ang maganda niya sa confessional. So si Silhouette, may kita natin balbasarado siya, tapos naka-mesh siya na pati yun na imagine ko. Basta feeling ko naka-mesh siya na black. Naka-black siya, tapos may earrings siya dito. Tapos puro siya black chains, tapos mga rings na ganyan. Basta mesh top yung suot niya, tapos naka-slightly kita yung nipples niya. Parang yun na. Hi, ako si Silhouette. Na-miss niyo ba ako? Ako ang mother ng Keme. Since Drag Race Philippines Season 1, meron akong 0 following. 0 following ako sa Instagram, 0 following ako sa X. Ganyan. So, yun yung chika niya. Ako ang mama ng lahat. At mula noon, 0 following pa rin. 0 following. Pero yun yung Pero yun yung chika niya. Sige sa, mama, ganyan. Tapos, pasok siya. Mama Wong kasi yung tawag talaga namin sa kanya. Ang karamihan ng mga drag queen sa kanya, hindi naman Silhouette. So, Mama Wong.
Gumawa, ganyan. Ay, nako, na dito si Silo. Tapos, tapos syempre magko-comment magko-confessionals. Sabihin ni Turing. Syempre happy ako na nandito yung season 1 sister ko, o ganyan. Si Silhouette, ganito, ganyan. Actually, wala kaming napag-usapan masyado. Tapos parang, ito. Kunwari may gantong kwento ha. Kunwari parang nagkaroon ng falling apart na dahil hindi naman nakikita. Tapos kita nyo naman, di ba? Hindi naman natin siya nakasama sa mga shows. Parang ibang tao na si Silhouette nung pumasok siya. Parang, ganon yung chika. Again, guys, chika, kunwari lang to ha. Baka mamaya, i-post nyo i-cut nyo to, ipagkalat nyo na parang totoong kwento to. Gawin nyo pa ng mga stitches, kayo. Okay. Parang ibang tao na sa Silhouette. Parang, hindi na siya chinita. Issue nila, sinabunutan ni Silo si Mati. Hindi siya yon. Okay, season 2 na. Sino season 2 yung pumasok? Silhouette. Huwag muna nating ilabas si Hana. OV, ayan! From one dark energy to another. Okay, Okay, papasok si OV, ganyan. Anong entrance line ni OV? Anong entrance line ni OV? Pagpasok niya. Pasok siya, ganyan. Tapos magwawalis siya. Ganyan. Ano ba yung sinabi niya? Makuha ka sa tingin. Tama, ganyan. Papasok siya, gagayahin niya yung entrance ni Viñas. Nakaganon siya na tuwalya. Pero ang pinagkaiba nila, yung sa kanya may bula-bula yung buhok. Kung saan siya, shampoo, tangina! Yon. Hi, ako pala si OV. Ayan. Tapos ganun siya. Chika siya, ganyan. Parang, hi, my name is OV Kant from Etivac. Kami, from Drag Race Philippines Season 2. Since my season, nagpahinga ako. Yun yung kwento niya. Since my season, nagpahinga muna ako. Wala akong masabi kay OV eh. Ganun na lang. Dahil, sabihin niya, nagpahinga siya, diba? Sabihin niya, nakidnap ako. nakidnap ako ng mga NTA, ganyan. So, mga ganun siyang kwento. Parang siyang si Matilda, meron ding mga memories siya na hindi niya maalala nung season niya. Parang ganyan. Tapos parang, ang reason ni OV kaya siya sumali ng Drag Race is hanapin niya yung mga nawawala niyang memories. Ayun. So, ganun siya, sabihin niya, since Drag Race Season 2, may mga parte po kasi ng memories ko na hindi ko maalala. So, sumali ako ng Drag Race para hanapin yung bits and pieces na yon. Yan. Ang hindi niya alam, si Silhouette, meron siyang hawak na hiyas ng kadiliman. Nandun pala sa hiyas ng kadiliman yung memories ni OV. Diba? Parang yun pala yun. Maraming, actually, merong connection na ganun si Silhouette. Hindi lang memories ni OV yung kanyang hawak niya. So, may pagka-Illuminati, may pagka-horror. Ito yung bagong twist ng season 4. Kasi, syempre, na-try na natin lahat Season 1, tapos comedy, excellence, drag excellence. Medyo nag-experiment sila ng ibang atake dito sa All Stars, no? So, naglagay sila ng mga supernatural. Silang mga sinamang supernatural na elemento ba? Ganyan. May brilyante. May brilyante na rin palang hawak. Okay? Ayan. Masok si Obi. Okay, next. Sinong next queen? Season 3. Ito. Versex na tayo, guys. Versex na tayo.
Sayang puso. Actually, no. Sige, lagyan nga natin ng ganyang ano. Gusto nyo ba nun, guys? Type yes kung gusto nyo na may element ng witchcraft and wizardry. Itong season 4 ng All Stars. Okay. Papasok si Versex. Si Versex. Lakad-lakad siya. Anong, parang ano, breakdown saglit. Breakdown saglit. Jackal na malapit. Bounce back ulit. Ganon. Hi, my name is Versex. The walking fashion sketch from Kineme. Jackal ng malupit, kineso. Ganyan. Since winning the Drag Race, since Drag Race Philippines Season 3, ako, nakuha akong best dressed, ng Keme, lumabas ako sa YouTube ni Vinyas, ng mga i-bring up niyang mga, mahilig pa rin ako mag-ukay. Ano ba mga i-bring up niyang, achievements? Ayun, actually, pasabog yun, no? Nag-award ako ng kineso, ganyan, okay, ayan, siya. Okay, anong supernatural backstory ni Versex? Ang kwento niya, binenta niya. Ayan! Ganyan ang mga gusto kong ganyan ang mga gusto kong storyline. So, pumunta siya dyan. Parang, with a renewed confidence. Na parang, siya. Tapos parang may kakaibang oras sa kanya kasi nagbenta siya ng kaluluwa sa Vietnam. Diba? Mahilig siya magpunta-punta sa Vietnam. Ganyan. Nagbenta pala siya ng kaluluwa niya doon. Para gumaling yung kanyang, yung eye for fashion. Parang, di ba rin nang wala akong kaluluwa, basta fashionista ako, okay na yun. Yun yung chika nila. So, yun yung bago niyang storyline. Parang, hi, ako pala si Versex, ganyan. I did this. And also, nagbalik ako dito sa All-Stars, Drag Race Philippines All-Stars kasi this time, for sure mananalo ako kasi binenta ko na yung kaluluwa ko. So, ayun. I mean, I love it. So, yun yung kwento niya. Yun yung niya. It's Versex, babe. Ganun siya. Tapos yun na yun. Binenta kay Ed Kaluwag. So, yun yung kwento niya. So, guys, nafa-follow through niyo pa ba yung ating imaginary Drag Race Philippines All-Stars? Okay? Yan. Avail na yan. Sabi niya, kaluluwa. Avail na yan. Gusto mo yung kaluluwa ko? Avail na yan. Okay. Right. Okay. So, balik tayo ulit sa season 1. Okay. Right. So, guys, sa mga bagong dating dito, kami po ay gumagawa ng isang make-believe na Drag Race Philippines All-Stars season. So, ngayon, nasa episode 1 pa lang tayo. Nasa entrance, sa meet the entrance pa lang tayo ng mga queens. Okay? Ikaw naman. Siyempre, ako yung last na papasok para pasabog. Una sa lahat, ako rin yung nag-produce ng show. Ako yung last na papasok. Alam niyo kung bakit. Kasi ako yung nag-produce. Magulat kayo sa promo look, sino ang nasa gitna ng poster. Ako. Kasi ako yung nag-produce. Ako rin yung host. Ako yung producer. Ako yung director. Para akong Ronnie Ricketts ng drag. So, ganon. Okay? Nasa na tayo? Balik tayo Season 1. Okay. Sino yung pinili natin kanina? Turing, Silo. Sinama ba natin si Corazon? Corazon, di ba? Corazon. Yung kanina, hindi, guys. May binuo na kasi kaming cast kanina. So, ngayon, ini-imagine na lang namin. Nakakatuwa kasi kasama niyo ako dito sa na to. Sa imagine na to. Naka-screen record ako. Corazon! Okay. Papasok siya. Hola! Ano ba yung mga hindi. Sasabihin niya yung yung verse niya. Pasok niya. Cheche bu, checherat, cheche mo na kay sarap, mahirap, mauli, sapagkat nangangagat. Ulo lang, di kasama katawan. Pagkasama katawan, sabog pati laman. Yan na siya.
Hi, I'm Corazon from Drag Race Philippines Season 1. Since my season, ang biggest achievement ko is meron na akong verse ngayon sa Pop of Ate. Ganyan, yan. Tapos chicken wire yung suot niya. Chicken wire lang yung suot niya. Yes, tama. Yon. Sarang ganun siya. Parang, yun yung amats niya. So, anong storyline ni... Ang storyline, may bagong storyline tong si Cheche. Actually, nag-open siya ng sarili niyang franchise ng Chooks to Go since Drag Race Philippines Season 1. Kasi nga, manok yung tatay niya. Tapos, ang akala natin, hindi alam ni hindi alam ni Vinya sa parang manok ba tatay mo? Yung totoo niyan, manok talaga yung tatay niya. Tapos, dinenay niya. Tapos, ang nangyari pala dun sa Drag Race Season 1, nung pag-uwi niya doon sa bahay niya, nakita niya yung tatay niyang manok, diba? Nagtampo yung tatay niya. Kasi parang, kinakahiya mo bang manok ako? Sinabi niya to in So, nung pinapagalitan niya si Corazon, sabi niya, yeah. Pero, tas may translation sa baba, may subtitle. Parang, kinakahiya mo ba ako na manok ako? Ano bang walang mali sa pagiging manok? At least hindi magnanakaw. Parang ganun. Yun yung sabi ng tatay niya. Parang, So, nung bumalik siya sa season 4 sa Drag Race All-Stars, gusto niyang i-reclaim kasi hiyang-hiya siya dun sa tatay niya. Sobrang, hindi rin sa hiyang-hiya. Siyempre parang, I should have stood up for my dad. I should have stood up for all the chickens. The hardworking chickens. So, ayun. Tapos, nag-open pa siya ng branch niya ng Chooks to Go. Parang, niluto mo yung pinsa ng mga pinsa ng tatay mo. Pero, that's already beside the point, diba? So, parang, yun yung backstory ni Di ba nakakaiyak? Imagine yung tatay mo, pinahiya mo kasi manok siya. So, ayun, ang ganda, nakakaiyak, 'di ba? Ganyan yung mga kwentong bago ngayon sa All Stars. Sabi hindi na puro, dapat may mga dalang may mga gano'n na rin, 'di ba? Sabi sa inyo may lahing supernatural. may halong supernatural elements na rin to. So, mamaya asahan nyo yung mga magiging judges nila dito. Sila Voldemort, ganyan, yung mga guest judges natin. Shit! Wala pa tayo sa guest judges. Sobrang puno, sobrang kulay na ng episode 1 natin. Ayan, may mga nag-heart pong ganyan, nakakatuwa. Okay, next queen. Ayan, sige, ipasok na natin si Hana Beshi. Okay, okay, okay. So, yun na, ito pala. Tapos, pagpasok ni Corazon, meron siyang dalang lucky feather. Pagpasok niya, nakamulawin costume siya. Di ba meron siyang gano'n? Meron siyang mulawin costume. Kasi sabi nga niya, i-represent. This time around, mas proud na siya sa heritage niya bilang half chicken. So, nakamulawin costume siya. Yun yung pagpasok niya. Ayan. So, ayun, si Corazon na yun. Hindi ganyan. Corazon, ganyan. Okay. Si Hana na yung papasok. Okay, oh my gosh, guys. Ito na. Dapat pasabog to. Kasi syempre, manok ko to eh. So, ito sa mga favorite ko eh. Hana Beshi. Anong pasabog ni Hana Beshi? Darating siya. Alam ko na. Darating si Hana Beshi. Papasok si Hana Beshi as Jessica So. Lumipad ang aming team! What's up, mga kapuso? Nga ganun siya. Tapos lilipad siyang ganun. Ganon. So, darating siya. Darating siya dun sa workroom as Jessica Soho. Diba? Ayan. Tapos, ganun siya anong storyline ni Hana Beshi? Okay. Ang storyline ni Hana Beshi is naging sobrang famous nung Arizona banding.
Tapos, pinagkaguluhan siya na hindi na siya nagkaroon ng sariling time for herself. So, she spent the rest of her life as Jessica Soho na lang. Parang, yun yung nangyari. Naging sobrang sikat niya sa Arizona Bonding na ayaw na niya maging si Hana Beshi. So, she spent the rest of her life as, Yun pala, ito na, ipapasok ko yung storyline na yun. Yun pala, tinutugis siya kasi ng mga totoong Illuminati. Diba? Bakit siya dumating as Jessica Soho? Kasi, nakarating sa Illuminati headquarters yung kinakalat-kalat ni Hana Beshi, yung secret nila na so nanganib yung buhay niya. Pero, habang nanganganib yung buhay niya, tumawag din kasi sa kanya yung Drag Race. So, hindi niya rin alam kung sasali ba siya kung i-reveal ba niya, manganganib yung buhay niya. Pero sayang kasi yung racket, sabi niya. So, alam ko na, sasali na lang ako as Jessica Soho. Yes, tama. Nagpanggap siya. So, pag tinignan yung B-roll sa confessionals niya, ipapakita doon na si Hana Beshi, merong time na nakatira na lang siya sa ilalim ng truck kasi nga hindi siya makauwi dun sa bahay nila kasi nga nag-aabang yung mga Illuminati. Tinry niya lahat. Tinry niyang pumasok sa lahat ng simbahan para hindi siya pasukan ng Illuminati na mga lahat tinry niya. Tinry siya na iba't ibang religion para kung saan siya maliligtas ng mga Illuminati. Meron pang isang B-roll doon na nag-monk siya. Naging Buddhist siya kasi hindi pa rin siya tinantanan ng mga Illuminati. So, ayun. So, she reached the point na, total magaling naman akong Jessica Soho impersonator. Jessica Soho na lang ako. Ayun. Tapos tignan natin kung mapapatay tignan natin kung matutumba. Maitutumba si Hana habang nagfi-filming. Yan. Diba? Okay. Okay, so ayan na. Kompleto na siya. Okay. Season 3 ulit. Sino yung babalik sa Season 3? Angel. Okay, Season 3. Bumalik. John Fideliaga. Ayan, salamat sa mga nandito sa mga bagong pasok. Kami po ay gumagawa ng make-believe na Philippine Drag Race All-Stars. Nasa pang 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nasa pang 9 na queen na po kami. Okay? So, pasok si John Fideliaga. Okay. So, pa-recap so far. Okay, guys, recap tayo. Doon muna tayo sa ating cast. So, ang mga cast natin ay unang pumasok si Turing. Sino to? Turing. Matilda. Turing, Matilda. Angel. Silhouette. Ovi. Sino yung next queen? Corazon, Hana, and now Ver. Ver. Pumasok na rin si Ver. And now John Fideliaga. Okay, John Fideliaga na. Okay. So, asa na si John Fideliaga. Okay, tapos na si Jar. Okay, si John. Okay. So, darating si John. Anong chika ni John? Anong hugot niya? Niya? Medyo naubos yung imagination ko dun sa iba. Darating siya. Ganyan. Mapasok si John Fideliaga. Iba na yung pangalan niya. Hindi ako si John Fideliaga. Ako si Fideliaga John. Gusto lang niyang unahin yung surname this time. Parang, yun yung amats niya for this season na gusto niyang unahin yung last name niya sa first name niya. Kasi, gusto niyang sundan how it appeared sa kanyang passport.
So, I don't know. Ito yung mga effects sa kanya nung nung mga pag dinilay-nilay niya, na-realize niya na gusto niyang gawing mas alphabetical yung name niya. Kasi yung F naman talaga nauuna sa J. So, parang yun yung gusto niyang gawin for this one. She wants to be taken seriously. So, this time si Fideliaga John, pagbalik niya sa is gusto niya ang tawag na sa kanya is Mama Feds. Kasi nga Fideliaga na yung name niya. Yung John na yung apelido niya, kaya it sounds more more US, more American. Diba? So, Feds, or call her Mama Feds. Yun na yung mga bago niyang amats. Anong kwento ni John Fideliaga this time? Vegan na siya. Dapat meron siyang diet. Parang merong Queen of OMG. Ayan, sige. Hi, my name is Fideliaga John. I'm from Drag Race Philippines Season 3. Since my season, bumalik ako sa US. Bumalik ako sa US, tapos nagtrabaho ako sa Tesla. Tesla pa din siya. Isa sa mga biggest career is lumabas ako sa evangelism ni Eva. Ayan! Ayan! Tapos ganun yung chika niya. Anong storyline niya this time? Okay, bakit siya sumali sa Drag Race ulit Season 3? Anong reason? Masama yung loob niya na hindi siya nanalo ng Snatch Game. O, yun na lang yung hugot niya. Tapos, maganda yan. Maganda yan. Gusto ko yan. Villain era. Okay. Yan yung villain era niya. So, di ba may mga supernatural tayo kanina? So, prior to joining All Stars Philippines, nag-aral siya ng Black Magic. Ganyan. Gusto niyang mangulam. Yes! Oh my gosh. Tama. Lahat ng frustrations niya, hindi siya nanalo ng Miss Congeniality, hindi siya nanalo ng Snatch Game, nilagay niya sa bote. Tapos, sinangla din niya sa demonyo. So, this time, talagang mas vengeful yung energy ni Fideliaga John. So, this time makikita natin na mas siya, parang bargas siya, ganyan. Ang amats niya is katulad na naka-all black din siya, ganyan. Lagi siya naka-all black. Hindi lang siya nagda-dolly eyes katulad ni Silhouette, pero black ang niya, black ang theme niya. Ayan. Kahit lahat ng runway niya black. Actually, unahan ko na kaya, So, ito kasi yung lagi kasi naka-black yan si John Fideliaga. Dito siya ni-read nila Mama Pao. Parang black. Makikita niyo yun sa teaser. Parang black na naman, tapos sinagot-sagot niya si Mama Pao sa stage. Parang anong black? Hindi to black. This is light black, sabi niya. Hindi to black, this is light black. Magkaiba yon. Tapos, nagkasagutan sila ni Mama Pao on stage. For the first time, si Mama Pao yung nag-walk out. Ganon. Ganon ang mga kwento. Ganon ang kwento. Ganon yung Yun yung teaser, di ba? Nakikita niyo sa teaser. Yes. So, hoy guys. Normally, kapag All-Star season, hindi siya full cast. So, tatapusin natin siya sa 10 queens. So, alam niyo na kung sino yung papasok na pang 10 na queen. Ako ba yon? Ako ba yung pang 10 na queen na papasok? Gusto niya bang malaman ano mangyayari pagpasok ko? Yes. Unfortunately, guys, hanggang dito na lang yung live ko. So,
kung gusto nyong abangan ano yung mangyayari, magla-live ako ulit bukas. Okay? So, hanggang dito na lamang tayo. Maraming salamat. Bukas, sabihin ko, promise, ikukwento ko sa inyo. Okay? Salamat sa inyo. Okay? I love you guys. Bye! Bye-bye!